Breaking news, barko ng US at Pilipinas sama-samang naglayag sa West Philippine Sea. Naku mga barko ng China, nagtatago. Tala, 10 payaw na inilagay umuno ng BIPAR at mga mangingisdang Pilipino. 2 na lang ang natira. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Yun umano sa balita, nito lamang Abril 26, 2024, nagsimula umano ang sama-samang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at presensya at Estados Unidos patungo umano sa West Philippine Sea. Kasama umano sa mga barkong ito ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur ng Philippine Navy, kasama sa mga USS Harper Ferry ng Amerika. At ayon pa nga umano rito, nagkita-kita umano ang mga barko sa Sulu Sea, malapit umano sa hilagang silangan bahagi ng Palawan para sa isang pag-ihinsayo na multilateral maritime exercise. Ang pagkilos na ito ay bahagi umano ito ng pagsasanay at kooperasyon sa pagitan ng mga bansa sa larangan ng maritime security at defense. Yun pa dito, ang mga sama-samang paglalayag na ito ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ay bahagi umano ng taunang balikatan exercise ng dalawang bansa. Layunin ng pagsasanay na ito na pagpapalakas umano ng kooperasyon at pagsasanay sa pagitan ng Philippine Navy at US Navy sa larangan umano ng maritime security at defense. Sa kasalukuyan, may tensyon sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng mga barko ng China Coast Guard at People Liberation Army Navy. Warship pati na ang mga Chinese Maritime Militia vessel. Ang pagkakaroon umano ng pagsasanay at pagkilos ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos ay bahagi umano ng pagsisikap na mapanatili umano ang pace at stability sa rehiyon. Subalit ang bansang China ay binalaan umano ang Pilipinas na wag daw umano makapag-military drills sa US. Subalit ang Pilipinas ay hindi umano ito pinakinggan dahil walang karapatan ng China na diktahan umano kung ano man ang gagawin ng Pilipinas dito sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Subalit, ayon umano sa balita, bago ang balikatan exercise umano ng Estados Unidos at mga kaalyadong bansa ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea, ilang barko umano ng China ang nakita sa Palawan. 30 nautical miles mula sa Palawan ng layo nito. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nais daw umano ng China tapatan ang isinasagawang military drills ng Pilipinas at Estados Unidos diyan sa may West Philippine Sea. Ganyan naman yan mga kababayan ng bansang China dahil halos lahat naman na isinasagawang umanong military drills ng Pilipinas at mga kalyadong bansa nito sa West Philippine Sea ay nadoon palagi ang presensya ng mga barko ng China. Pa dito mga kababayan, sa nakalat nating impormasyon, ang sama-samang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea ay bahagi ng mga regular na pagsasanay at hindi direktang kaugnay sa mga insidente ng pangharas umano ng mga barko ng China sa nasabing lugar. Ang mga pagsasanay at pagkilos ng mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos ay isinasagawa bilang bahagi ng kanilang kooperasyon sa larangan ng maritime security at defense at hindi ito nangangahulugan na direktang pagtugon sa mga insidente na panghaharas ng China. Gayunpaman, ang pagsasanay na ito ay naglalayon mapanatili ang peace at stability sa rehiyon at magpakita ng lakas at kooperasyon ng mga kalyado sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, halos buong South China Sea inaangkin umano ng bansang China, kaya halos mga kalapit na bansa nito ay kaaway niya, lalo na umano sa bansang Pilipinas dahil inaangkin umano ng China ang Ayungin Shoal na kanila daw yan teritoryo. Kaya ayon sa ating mahal na Pangulo, walang karapatan ng China na angkilin yan dahil yan umano ay pinanalunan na umano ng 2016 arbitra ruling. Subalit ito ang bansang China mga kababayan ay hindi ito matanggap ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitra ruling, kaya hindi ito sinusunod. Mas lalo pang iginiigi ito umano ng China ang karapatan nito sa West Philippine Sea nang maupo na umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi umano ito sinundan ang pakikipagsundo ni dating Pangulong Roa Duterte sa China. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi umano ito susundan dahil sa mga illegal umano na ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea, ang pangaharas nito sa mga barko ng Pilipinas at pagpupumilit na angkinin umano ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon pa nga rito,
Ang patuloy na panghaharas umano ng mga barko ng China ay nagtulak umano sa ating mahal na Pangulo na panindigan at ipagtatanggol ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya inaanyayahan niya umano ang buong Pilipinas, ang mga Pilipino, na samahan ito sa laban dahil ito ay para sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, matapos umano ang pahayag ng Pilipinas at Estados Unidos hingil sa samang-samang paglalayag sa West Philippine Sea, naglabas ng babala ang China ukol dito. Sinabi umano ng China na ang pagsasagawa ng mga military exercise ng Pilipinas at US sa labas ng territorial waters ng Pilipinas ay isang hakbang umano na dapat bantayan. Pinunto pa umano ng China na ito ay maaaring magdulot ng tensyon sa riyon at maaaring maging sanhi ng mga hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, inaasahan ng Philippine Navy na ang mga sasakyang pandagat ng China ay magpapakita ng tamang pag-uugali sa panahon ng paglalayag nito sa West Philippine Sea. Ang mga payag na ito ay bahagi ng mga reaksyon ng iba't ibang bansa kasalukuyan sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo rito? At sa iba pang mga balita, ito lamang buwan, nagsanay puwersa umano ang BIPAR at ang Philippine Coast Guard at ang mga mangingisdang Pilipino para maglatag umano ng mga payaw. At ayon pa dito, ang mga payaw na ito ay isa ito sa mga mag-aakit umano ng mga isda para dumami umano mga isda na huli ng mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa nga sa ating Bureau of Fisheries Aquatic Resources, dumadami na umano ang mga mangingisdang Pilipino ang nangingisda sa West Philippine Sea. At ang payaw na ito mga kababayan ay isa ito sa mga tulong ng BIPAR at Philippine Coast Guard para sa mga mangingisdang Pilipino para dumami ang huli nitong isda sa West Philippine Sea. Subalit, mayroon tayong nabalitaan na sinira umano ng China ang payaw at ninakaw daw umano ng Vietnamese. At ayon umano sa Philippine Coast Guard, wala daw umanong kinalaman ang Vietnam sa pagkawala ng mga isda na laman umano ng payaw dahil China umano ang sumira sa payaw. Kaya posible daw umano na China ang kumuha ng mga isda. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, karamihan sa mga payaw o ang floating aggregate device na ginagamit upang makaakit ng mga panghuling isda na nilagay umano sa Rosso Reef ay nawawala. Sinabi umano ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources nitong Huwebes. Sinabi pa umano ng tagapagsalita ng BIPAR na si Nazario Bregira na sa 10 payaw na inilagay umano sa paligid ng bahura noong Abril 4, 2 lamang ang nakita na magsagawa ng ahensya ng kanilang suportas at misyon doon nitong linggo. Grabe talaga itong bansang China mga kababayan. Walang hiya na tayo dyan sa West Philippine Sea. Ang 10 payaw ay 2 na lang ang nakita. Malamang mga kababayan, sinira na umano ng bansang China yon. Ayon pa nga umano rito, maraming dahilan umano na malukit doon ang mga payaw. Ayon pa dito, posibleng umanong inalis ng agos o posibleng may sinadyang nagtanggal ng ating mga payaw. Nauna na umanong sinabi ng Brigara na maglagay ang BIPAR ng karagdagang floating asset tulad ng payaw sa paligid ng maritime features sa West Philippine Sea ngayong taon. Antala, binanggit din ni Brigara na ang biodiversity sa Rosso Reef ay nananatiling nasa magandang kondisyon sa gitna ng mga ulat na pagkasira ng koral. Matatagpuan sa pinakatimog na bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea. Ang Rosso Reef ay humigit kumulang 232 km silagang kanluran ng lalawigan ng Palawan. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo rito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.